Welcome to Donmar TV News Channel. Alright, moving on. Ito, from the BIR daw. Ang BIR daw ay nangongolekta at nagdemanda na raw ng pagbabayad mula sa Marcos Estate Administrators. Hindi pa sila nagbabayad. Itutuloy daw po ng BIR na i-consolidate ang mga titulo in favor sa government doon sa mga ari-arian na natatamaan noong tax na yon. So babatakin nila yung ari-arian. Ang procedure daw po may take time kasi daw po kasama daw yon yung selling daw at public auction to convert to cash. Ang bottom line, si Marcos daw po ay hindi naggumagawa ng kahit anong hakbang para bayaran, isettle dahil daw sa pending litigation. Tanggalin ko nga uli yung caption. Tapos ngayon, desinare ng Inquirer. Sabi ko naman, daming galit. Sabi ko mga bakla, hindi nyo ba nabasa? Hindi nyo ba binasa? Hindi nyo ba inintindi kung ano sinabi ni Finance Secretary Dominguez? Tignan nyo yung third sentence. Okay, so una ito yung first sentence. BIR is collecting and demanded payment, from the Marcos Estate Administrators. First sentence. Second sentence, they have not paid. Third sentence, BIR will continue to consolidate the titles in favor of the government on those properties which have been levied upon. So ano sinabi niya ron? So binatak nga ng gobyerno yung mga Marcos properties para yun yung pambayad ng estate tax. Eh hindi ba nga, nung namatay si McCoy, halos lahat na lang ng yaman sa Pilipinas, sinabi nyo ill-gotten wealth ni Marcos. So ngayon halimbawa, tapos bukod pa doon naka-asset freeze pa sila by virtue of Cory Aquino's Executive Order number 2. So ang tanong po dito mga kakambing, bakit, kinolekta na pala, levied upon. Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Kung isisisi nyo sa mga Marcos, yung mga pag-aari na yon, yung mga ipapamana na yon, at binayaran ni Bongbong Marcos, assuming na may pera si Bongbong Marcos para bayaran yun ha, pag binayaran nyo ni Bongbong Marcos, di admission nyo ng ill-gotten wealth, mga baliw ba kayo? Ba't siya a-admit? Diba? Sabi nga naman po sa batas, everybody has the right against self-incrimination. Or kung kayo mo kauso nyo, self-discrimination. Char. So, naiintindihan nyo? O kung si Bongbong, ako yung sasabihin, ako yung ako yung executor ng estate ni McCoy, inyo na lang yan. Batakin nyo na lahat. Dissolve. Diba? Ang sabi, the BIR will continue to consolidate the titles in favor of the government. So babatakin nga yung mga ari-arian. At yun yung ba't mapupunta na sa gobyerno yun at ipapa-auction ng gobyerno, tapos yung pagbebentahan, pupunta sa gobyerno. Yun na. Anong estate? Ba't kailangan pang mag-effort ni Bongbong? Hindi ko naiintindihan. Tapos pangalawa, kung palagay ninyo, tax evader si Bongbong, pati nyo pinakulong. Kung palagay ninyo kasalanan nito ni Bongbong, kung kumbinsido kayo, demanda ninyo. Diba? Grabe ko na nga, dami nyong alam saan ba yung face powder ko? Ayun. Sabi ko, dami nyong alam di kayo magdemanda. Alam nyo pala Baka naman mamaya kayo na yung susi sa pagkakakulong ng mga Marcos. Bilis na lahat ng ginugel ninyo, gawin nyo na pang gawin nyo na pang petition and intervention, mga ganong mga emerald. Moment nyo na, it's your time to shine. Sabi, nagbubulag-bulagan naman kayo. Ito tanong, kailan ba namatay si Marcos? 89. Anong taon na? 99, 2009, 2019, mahigit 30 years na. Ba't hindi nyo pa binabatak? Ano problema ninyo? Dalawang Aquino pa presidente. Ang mga Aquino ginawa nilang krusada ang pagbabagsak sa mga Marcos. Ano nangyari? Tapos, ito na. Timing naman kako, eleksyon. Sabi ko, alright, siyempre, naintindihan ko naman din ang purpose nito para bawasan yung boto ni Bongbong. Sige, no problem. Tirahin nyo na si Bongbong, walang problema. Ang tanong, gagana ba? Gagana ba yan? Sasabihin daw, 203 billion.
ang litaw pala, kasama po yung mga surcharges. So sinabi ninyo, Bongbong, nung mga 90s, Bongbong, may utang kayo na 23 billion. Tapos sabihin ni Bongbong, ha? Hindi amin yung mga, hindi sa tatay ko, kuwari lang hindi sa tatay ko yan, bahala kayo sa buhay nyo, kunin nyo na lahat. Di na namin, kahit di naman namin manahin, di naman yan nila minana. Inyo na yan, benta nyo, bahala kayo dyan. Tapos, ang problema, binabatak na nga nila, binebenta na nga nila, tapos yung 23 billion na apparently may pagka-arbitrary yung pagkaka-compute, pinatungan pa ng pinatungan ng surcharges. Guys, parang sanlaan. Sinusubasta na nga. Saka nakahanap, mga bakla, saka nakahanap ng pawn shop na binatak na nga yung alahas mo, sinusubasta na, pero ang gusto nun, magbayad ka pa rin doon sa sanlaan nung utang mo. Di ba nga binatak nyo na nga yung alahas? Ano ba? Nakakaloka kayo. Diba? Tapos isko, isa din naman. May kausap nga ako sa abogado kanina. Sabi niya, ba't ba kasi wait lang. Isang abogado po na sabihin na lang natin ay undersecretary. Sabi niya, invento lang ni Carpio yung 203 billion figure, what a liar naman. And Isko was amateurish for believing that. Yun yung sabi nung abogado ko na friend, na undersecretary. Tapos sabi ko, well, alam naman natin hindi naman katalinuhan sa Isko. I mean, he's very likable. In fairness to him, sabihin natin, decente na yung trabaho niya sa Maynila, but far from stellar. Pero decente naman Pero alam naman natin, guys, na hindi naman po intellectual powerhouse si Isko Moreno. Ano ba? Diyos ko. Narinig niyo na bang magsalita si Isko? Diyos ko. May real talk lang. Narinig niyo na ba mag-English si Isko? Hindi nga nagtatama-tama minsan yung subject-verb agreement na nga lang. Diyos ko na ba? Nakakaloka. Isipin ninyo 12 taon, 12 years, may presidente sila from 1986 to 1992 and then 2010 to 2016. 12 years. Nagkaroon sila ng presidente, pa din nila niyari yung mga Marcos. Ayun nakabalik pa. Tigilan nyo ako. Parang sabi ko, sige, magangawang kayo dyan about 203 billion. Sige, wag yung iboto. Wala akong problema. Huwag niyo iboto. Hindi naman talaga iboboto At saka, by the way nga po pala, trivia lang. Si Sani Dominguez po ay dati pong sekretary po ng gabinete ni Cory Aquino. Just in case you forgot. Na, sekretary siya ng sa agriculture yata. Carlos Dominguez ay Secretary of Environment and Natural Resources from October 25, 1986 to March 9, 1987 sa ilalim po ni Corazon Aquino. Tapos po, nung umalis na siya nung March 9, inilipat po siya sa Department of Agriculture. March 9, 1987 hanggang December 31, 1989. So yung po CGD na yan, CGD, Carlos Garcia Dominguez. Ang palayo po niya ay Sani Dominguez. So, tao ni Cory. Kung katalino niya pala, ba't 30 years, gumangongaw pa kayo? 50 years from now, halimbawa, pagtatakbo halimbawa na senador si Sandro Marcos, hindi naman 50 years. 30 more years from now, halimbawa, tatakbong senador si Sandro, o si Simon, o si Vincent, o ewan ko, yan pa rin ang inangongaw niya. Diyos ko po. Kayo na lang mag-usap-usap dyan. Move on na ako. Bahala sa buhay nyo. Pakulong nyo na lang. Sasabihin, hindi naman po kinukulong yung mga executor. Ganyan-ganyan. Hindi naman kinukulong. Hindi pala kinukulong. Ano problema nyo? Diba? Hindi nyo pinakulong si Bongbong. Hindi naman kakulong-kulong estate tax naman yan, TP. Hindi naman yan real estate tax. Magkaiba yung TP. Magkaiba po ang inheritance tax sa amilyar. Magkaiba pala. Ano problema nyo? Diyos me. Hanap na lang ibang kausap. Hindi nyo naman iboboto din naman. Magkaplastikan pa tayo rito. Hindi nyo na naman iboboto si Bongbong. Ano naman?
Again, guys, you cannot boycott what you don't patronize. Alam niyo yung yung may isang small business parang alam niyo yung nabalita several months ago, yung may isang small business na binoboycott daw ng mga kakamping. Tas eka ko, mga bakla, paano niyo ibo-boycott yun? Hindi naman kayo kumakain dun. Ang ibig sabihin po ng boycott ay yung tinatangkilik niyo yung isang produkto tapos ayaw niyo na. Hindi niyo natatangkilikin for some because of your righteous indignation. Mga ganong eksena. Tapos ako naman parang sinabi ko na lang din po guys na oh my God, sample lang sample. Oh my God, grabe, ibo-boycott ko na ang Rolex. Sa palagay ninyo, mga ngatog yung tuhod ng Rolex? Hindi. Bakit? Hindi naman ako pambili ng Rolex. Okay, wala na po oh my God, iba-boycott ko na po ang Tag Heuer. O ang ano ba yun yung mga mahal na relo? Yung, nakita nyo na po, hindi ko alam yung mga brand ng mahal na relo. Basta ang punto ko po rito, yung mga luxury brand ng relo, ibo-boycott ko na. Sa palagay nyo, matatakot sila. Hindi naman ako bibili talaga nun. And then, ano epekto sa kanila? Wala. O, ngayon, eto na. O, ibo-boycott natin si Bongbong dahil hindi magbayad ng 203 billion estate tax. Hindi nyo naman din Cartier, Tissot, yung mga ganyan. Oo. Yung Patek Philippe, ganon. Mega? Hindi, medyo affordable na may Omega. Yung medyo low end. Yung Tag Heuer, oo. Anyway, yung CG din na to, sabi ko, dahil sabi ni Carlos Dominguez, di na natin iboboto si Bongbong. Hindi nyo naman talaga iboboto. At kahit hindi nyo naman iboboto, pumapalo naman po na 50 to 60%, 64% pa nga minsan sa mga survey. So, kahit hindi nyo boto, okay lang. Okay na yun.